Good evening and welcome back mga kamista. At eto magkwentuhan muna ulit tayo at magbigay lang tayo ng konting komento tungkol dito sa isang malaking kaso na kinahaharap nitong si Senator Marcoleta. Mga kamista, alam nyo naman kasi napakainit na talaga ng usapin ngayon sa Senado dyan sa Pilipinas. Ang daming may kaso. Hindi na nga natin alam kung ang Senate ba ng Pilipinas ay para lamang sa mga senador na may kaso o talagang minamalas-malas lang talaga. Pero speaking of minamalas-malas mga kamista, itong senador na ito na si Senator Marcoleta, masyadong matamil ang bibig ng matandang ito. Kung sino-sino ang pinagsisisi niya, wala siyang ginawa kundi sisihin ng kung sino-sino mga senador o pagbintangan at mahilig gumawa ng kwento. At ngayon nga ay nakakaharap na ito sa isang malaking problema. Kasi sa kadaldalan din niya. Oo mga kamista, siyempre, sino ba naman ang hindi mapapahama kung sa kasabihan nga, di ba, ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Nahuhuli ang isda sa bibig at hindi sa buntot. Mga kamista, kung inyong matatandaan, itong kaso na ito ni Marcoleta na sinampa niya sa kanya ngayon na plunder ay sus. Kung minamalas-malas ang matandang ito at matuluyan ay hindi na ito makakalaya dahil ito ay Nobel at baka itong si Senator Marcoleta ay maghimas rehas na ng tuluyan at makasama si Bong Revilla. Mga kamista kasi ganito yan. Ibiruin nyo naman. Nagsimula ang problema dahil sa kanyang kadaldalan, sa kanyang sariling bibig. Noong kasing siya ay iniimbestigahan noong 1 taon, siya ay sinasabi na meron nga siyang mga tawag dito na sinampahan siya ng kaso sa COMELEC dahil nga sa mga contribution na kanyang tinanggap sa kanyang mga kaibigan na hindi naman niya isinali o idineklara sa kanyang salin. At yun nga ay bawal na bawal na hindi mo ideklara ang iyong mga contribution o mga tinanggap na donasyon para sa iyong campaign bago magkaroon ng eleksyon. So ganito yan mga kamista. Ang nangyari kasi, itong matandang ito, sa kanyang kadaldalan, nasabi niya na yun daw pong mga donasyon naman niya ay kusang ibinigay sa kanya ng mga tao na nagtitiwala sa kanya at ayaw daw po nila na masangkot pa yung kanilang mga pangalan para sa politika, kaya ayaw po nilang ipasama yung kanilang mga pangalan, kaya hindi daw po niya ito idineklara sa salin. So tama naman po ang nangyari dahil sa nakalusot po ngayon itong si Marcoleta sa kanyang COMELEC case. Sabi nga po ng COMELEC doon sa panahong iyon, wala naman daw pong nilabag itong si Marcoleta na batas dahil sa wala pa naman daw pong eleksyon noong siya ay tumanggap ng pera. So sa madalit salita ay pinawalang bisa po ng COMELEC yung kanyang ang reklamo sa kanya. Ngayon po ay nagkaroon ng panibagong twist ang pangyayari. Nang dahil po sa kadaldalan niya na sinasabi niya na yung kanya pong mga contribution naman daw na binigay sa kanya na 75 million, yan naman daw po ay siya ay congressman pa at hindi pa siya tumatakbo bilang senador. Tama naman po. Pero nang dahil po diyan ay nakita ng ombudsman ang hindi magandang sistema sa ginawa niya. Unang-una, siya ay sitting congressman. At bakit nga naman siya tatanggap na ang 75 million pesos kung ito ay walang kapalit? Mantakin niyo mga kamista. Isipin niyo mabuti. Kayo kapanalig man kayo ni Marcoleta o hindi, isipin niyo na lang mabuti. Sino ba namang matinong tao ang magbibigay ng 75 million sa isang tao kung walang hinihiling na kapalit? Maliban na lamang kung si Marcoleta ay nagpautang
doon sa isang mayaman at yung mayaman na iyon ay sinabing nagbayad siya ng utang kay Marcoleta na 75 million. Kaso hindi po ganun ang kwento. Ang kwento kasi ay siya raw po, according to Marcoleta, galing sa kanyang makating bibig, bigay daw po iyon sa kanya at ibinigay daw po iyon sa kanya nung siya daw po ay congressman pa. So sa madalit salita, siya ay tumanggap ng 75 million pesos na halaga nung siya ay nakaupo pa. At ito ay maliwanag na bilang isang sitting congressman, bilang isang mambabatas, ikaw ay dapat ay hindi tumatanggap ng mga ganyang lagay-lagay o bigay-bigay, lalo na sa ganyang kalaking halaga dahil yan po ay meron po tayong tinatawag na ethics. Ibig sabihin lamang po, pag kayo ay tumanggap, mayroong kapalit. At diyan nga po sinilip ng ombudsman na siya ay sampahan ng kaso na sa bribery at plunder. At ang masama po nito mga kamista ay maaaring makasama na natuluyang makasama nitong Senator Marcoleta itong nauna na si Bong Revilla. Kasi plunder din po ang kaso nun at yun po ay non-bailable. At kung minamalas-malas itong matandang ito at ito'y mapatunayan na talagang siya ay nagkasala, ay mahaba-haba ang kanyang hihimasin. Mahaba-habang panahon na siya maghihimas ng rehas. At siguro iniisip niyan dahil sa senador na ngayon ay untouchable na siya, ay nagkakamali po. Nagkakamali po dito si Senator Marcoleta. Kung bakit ba naman kasi may kumikita na ng malaki, bakit ba kasi humahanap pa ng mga ganung bagay? Isa lamang po ibig sabihin niyan mga kamista, kung hindi siya nagpapalagay, o kung hindi man siya nanghihingi, talagang tumatanggap siya. Nasaan kasi yung ethics, nasaan kasi yung moral ng isang politiko ay dapat hindi tumatanggap ng mga ganyang bagay. Kung wala namang palang kapalit, bakit ka tatanggapin mo? Di siyempre, pagdating ng panahon, sisingilin ka niyan. O baka ikaw mismo sa hiya mo dahil hindi naman humihingi, dahil nahiya ka. Imposible namang hindi mo bigyan ng pabor baka pagdating ng panahon. Di ba? So mga kamista, itong nangyayari kay Senator Marcoleta na sinasabi niya na siya ay pinopolitika lamang daw ng Malacanang, ay wala pong katotohanan yan. Ang nagpahamak talaga sa kanya ay ang kanyang makating dila, ang kanyang bibig. Siya rin ang sumira sa kanyang sarili. Siya rin ang nagpahamak sa kanyang sarili. Di po ba mga kamista? 75 million, marami-raming pera yun. At tanong dito, yung bang 75 million nakalagay sa maleta? Di po ba? Isipin nyo lang mabuti. Alam nga naman nakalagay lang sa plastic bag yun. Siguro sa maleta ang hilig pa naman itong si Marcoleta na magsabi-sabi na ang Malacanang nga daw dating Speaker Romualdez at ang Malacanang si President Bongbong Marcos santambak na maleta nga daw pong idinideliver sa kanila. Sino ba nagpasimula ng mga salitang maleta? Mukhang itong grupo ni Marcoleta. Katunog maleta, Marcoleta. So, sa tingin ko mukhang nakamaleta din yung tinanggap ni Marcoleta na 75 million. At kung minamalas-malas, talagang himas rehas talagang aabutin din ni Marcoleta. At mayroon akong narinig dyan mga kamista. Ito po yatang si Mike Defensor, nagpaplanong tumakbong senador sa darating na 2028. Pero mantakin nyo mga kamista, ang lakas talaga ng kanyang loob na magpumunta sa Senado, maging senador. At ang plano yata niya, baka gusto rin niya maging Senate President. Pero alam niyo, mananalo yan. Mananalo yan si Mike Defensor pagka yan ay tumakbo bilang senador. Kasi ang Senado ngayon Senado ng mga may mga kasalanan, Senado ng may mga kaso. si Defensor may kaso. In siya ron. In si Mike Defensor sa Senado. Kaya malamang manalo din yan. Dahil ang Senado natin ngayon ay Senado ng mga senador na may kaso.
So mga kamista, hanggang dito na lamang. Yan lamang ang ating komento at pabubulaanan lamang natin yung mga pinagsasabi ni Marcoleta na pinopolitika daw siya. Hindi po, wala pong katotohanan yan para sa akin eh. Yung bibig niyang Makati ang nagpahamak sa kanya. Siya rin ang nagbigay ng idea sa ombudsman kung paano siya hahabulin dahil nanggaling yan sa bibig niya na siya ay tumanggap ng milyon-milyong halaga. Ang hindi lamang po sigurado kung iyon ay nakamaleta. So mga kamista, hanggang dito na lamang muli. I hope na subaybayan niyo pa rin po tayo sa susunod ng mga vlog. At yung pong panonood ninyo ay malaking tulong sapagkat ang kinikita po natin ay ibinibigay po natin sa mga ampunan. At yun po ay dinadala natin sa mga batang mga abandoned child, ibinibigay po nating tulong sa kanila yan. At yung kadugtong po nito ay papakita ko sa inyo kung saan po natin dinala. Kaya ito po, panoorin po ninyo ang ating video. Maraming salamat po at sa mga kapatid nating Muslim, God bless you all. Assalamualaikum. Maraming pong salamat. God bless.